Alright, kumusta na kayo? Good morning! Pilosophong Mamay nagbabalik. Napakaganda ng ating subject ngayon. Okay? Burnout na ang mga kababayan natin dito sa national politics. Dahil para bang ang pagpipilian nila ay yung less evil. Yun ang nagiging issue ngayon eh. Kung ano daw less evil. Kaya mas mabuti pa, dito na lang tayo sumubaybay kay Isko Moreno. Yun, okay? Kaya marami nga sumusubaybay kay Isko Moreno eh. Dahil para na-oped na ang mga Pilipino, ginagawa silang tanga. Yung pinapaikot lang sila. Okay? Mamaya pag-usapan natin kung sino ba yung mga senator. Okay, anyway, unahin nga para natin to. Itong itong good example eh. Itong si Philip Salvador. Bakit malakas ang loob niya na kumandidato? Siyempre, kasi ang mababa ang tingin niya sa mga Pilipino, sa mga bobotante. Yun lang pinaka-reason noon. Gaano nga naman ba kadami ang ex-convict na na senator na tinatawag nating Your Honor. Doon pa lang pasok na pasok ako dito. Yun ang on the back of his head, yun ang iniisip ni Philip Salvador. At saka talagang ang alam niya na lahat ay pera-pera lang. Okay? Ito nga ang kaya siguro kaya naman talaga hindi magkasundo itong dalawang dynasty family ay dahil nga hindi naging maganda ang hatian. Okay? Dahil they have a common denominator eh. Ano ba ang common denominator nila? Okay? Yung pagiging ganid. At yan ang pagkakaiba ni Isko Moreno, hindi siya sa dynasty family. So, ganun kasimple yung kaya ang mga tao nagra-route na lang kay Isko Moreno at kahit na medyo paulit-ulit yung mga rally na ganun, ay talaga matyaga sila na si Isko Moreno na lang ang panoorin. Okay? So, yung national politics ay magrarally yung kabila. Magrarally din naman yung kabila. Di ba? Parang bihan ng nanluloko lang eh. Alam na ng mga Pilipino, it's all about money. Kasi in-expose sila lang nung hindi sila magkasundo sa hatian eh. Itong mga ayuda, itong mga kung paano pagdanakaw sa Congress. So, nagbabatuhan sila ng puti. Kaya, ang mga Pilipino ay masama ang loob at very therapeutic na lang sa buhay nila kung manonood ng politics sa Pilipinas ay si Isko Moreno. Meron pa kasi din eh. Meron sila may katotohanan eh. Yun lang ang matinong politiko sa nakikita nila ngayon. Okay? So, grabe. Etong lately pag napapanood ko ito si Senator, nakaka-cross ko yung mga mga maalala mo kaya itong mga bilyar na nagsimula daw sila sa hirap ay sa mga Pilipino na madaling, alam mo yung Pilipino, madaling paniwalain, madaling makalimot. Kaya yumaman ang mga bilyar ay dahil mga garapal. Dahil kita nyo naman yung anak niya. Ang etiquette yun eh. Bakit mo bibigyan ng posisyon puro mga kamag-anak mo nasa gobyerno? Labag sa batas yun eh. Sa ibang bansa nga, magre-resign na, may ang tawag sa ganun, yung merong delikadesa. So, only in the Philippines na garapalan. Yung talaga. So, anyway, paulit-ulit ang mga Pilipino ay madali mapapagsamantalahan dahil mga, kahit na medyo masakit man ito, ito'y katotohanan. Talagang wala silang pride eh. Pag nabigyan na ng pera, natapalan ng 1,000, dahil nga sa kahirapan eh. That's it na. Nabibili talaga sila. So, yun ang problema. So, anyway, at I'm glad dito sa mga taga Maynila at this time hindi na sila magbibili ng boto. 74% na si Isko Moreno. Okay? Kahit na panilila kay Isko Moreno, kahit na hindi siya incumbent ay talagang napakalaki ng chance na manalo si Isko Moreno. Kasi marami pa naman matitinong tao. At saka bukas ang isip ng mga taga Maynila. Nararamdaman nila eh. So, yun. Alright, ito pa. Bakit
tayo manonood kay Isko Moreno instead na maniwala pa doon sa Quadcom. Actually, ang mga tao naniniwala kay Isko Moreno na marami itong promising at i-deliver nito. Okay? Naudot nga lang at 3 years lang siya sa mayor ng Maynila. Plus, pero kung inabutan siya ng pandemic. Malaki magagawa nito sa Maynila. Yun ang ng mga tao. They're not hoping, alam nila na Isko will deliver it dahil tested na siya. So, itong Quadcom ay napakatamis, akala natin talagang totoong-totoo na yung mga bandido ay huhulihin na. Akala natin totoo na. Yung pala naman, pagka nagkaarigluhan na yung mga boss nila at yung tama na yung hatian ay titigil din pala. Yun ang na-impress ng mga tao Okay? Maraming mga relihiyon na sumasali na rin. Kung bakit yung mga relihiyon na yan, dapat naman separate ang ay din nga ang mga kapwa natin, mga kababayan natin na may problema pinapayagan nila yung ganito madali silang paikutin. Okay, anyway, mga relihiyon, sumasali na ngayon sa politika. Parang napakasagwa ata doon. Parang, ang sinasabi naman siguro ayoko na rin mag-comment dito, pero ang alam ko ay pumasok ka sa kwarto mo, manalangin ka sa Diyos, huwag ka na dumaan ng agency sa mga pastor-pastor na yan at ililigaw ka lang, hihingan ka lang ng mga yan ng mga kontribusyon, papupuntahin ka pa sa rally, sus Maria Josep. So, grabe na. Binabasos nila ang politika at mababa ang tingin nila sa mga Pilipino. Okay. Uto-uto. Yun ang problema ng mga kababayan natin. Kailan ba sila magigising? Okay. Itong mga taga-Bilibid ay nagko-complain din. Unfair daw kung hindi rin makukulong si Sara. Otherwise, yung iba may mga kamag-anak na maliliit lang ang kaso, mga estapa, pero nakakulong. Bakit hindi ito ikulong? Ano yun? Palakasan. So, at kaya lang, ay mukhang nagkasundo na daw sa hatian. Kaya tigil lahat ang Quadcom. Tigil na rin ayaw na may rekomendasyon na ngayon ang mga Marcos. So, yun ang problema. My goodness, okay? So, meron bang nag-question kay Ferdinand Marcos ay lately puring-puri natin siya dahil sa akala natin yung EGKE na ay bibigyan ng hustisya, itutuloy na, all out. Yung pala, hindi pala niya ipapatuloy. Akala ko yung sa West Philippine Sea ay sana naman, yun, doon sa mga bagay na puri natin si Ferdinand Marcos Jr. Pero, kung itong ginagawang pagdanakaw ni Sara ay hindi nga naman daw bibigyan niyan justice at bibigyan niya ng amnesty, ay ang sama ng ng mga tao. At tingin sa kanya daw ay dinaga. Dahil yung panakot ni Sara na pagka-daplis lang ay make sure you do good job, baka kung dadaplisan mo lang, parang takot daw ang Marcos sa mga Duterte. So nagkakaroon tuloy ng narrative na ganon. So mga Pilipino, pagod na, hindi nila alam kung anong direction pupunta si Marcos, nawawala na sila ng kumpiyansa at kaya yung mga rally-rally ngayon, nawala yung momentum Wala nang sumasali sa rally. Wala nang sumasali sa rally. Mabuti na maka 1,000. Okay? Yung mga relihiyon at yung mga hindi talagang yun. At kasi ang relihiyon, nasa sandalan mo yun At saka, nakamandate sila Anyway, choice nila yun. Hindi na natin masyado yung relihiyon at baka dahil yung mga kaibigan din tayo na may kanya-kanya relihiyon, hindi mo na mababago yan, kaya respeto na lang. Pero mali pa rin yun. But, ganun talaga ang mga Pilipino. Talaga nakaka-frustrate. Anyway, kaya ako naman ang nire-relate ko naman to sa subject na why Isko Moreno na lang ang pinapanood ng mga tao. Okay? Ang mas gustong panoorin.
kahit na ubos na ang kwento kay Isko Moreno dahil lahat nagawa na ni Isko Moreno Pero nabalik na sila kay Isko Moreno dahil talagang totoo yung sinasabi ni Isko Moreno. Parang siya lang ang credible. Siya lang ang merong credential na mukhang gagawa ng tama. Na merong resibo, okay, may nagawa na, at saka hindi siya dynasty family. So, yun ang perfect na na mga leader ng Pilipinas, but unfortunately, hindi mangyayari dahil majority sa mga Pilipino ay talagang mga ulaga. Okay? Tignan mo, si Philip Salvador, baka manalo pa yan. Yun, anong ina-expect ninyo sa mga Pilipino? Mananalo yung mga ganyan matutuwid? Hindi Pero Maynila ay madaling i-isolate at matatalino ang mga taga Maynila. Pero doon sa mga probinsya, siyempre, boboto nila, kababayan nila. Ganun kababaw, hindi advanced citizen ang mga kababayan natin. Pero magaling silang mag-blame. Ibine-blame nila ang kanilang mga shortcoming, ang mga nangyayari sa buhay nila sa gobyerno. Pero sila ang gumagawa ng problema dahil ang binoboto nila ay mga ulaga, mga dynasty family. So again, talaga kailangan tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkakampanya sa mga anti-dynasty. Babalik na ako sa kampanya ko na anti-dynasty. Anyway, lately ay ako ay na-impress dito kay Ferdinand Marcos dahil napakaganda ng na kanyang foreign policy, especially sa West Philippine Sea, di ba? At saka yung mga EGK na mga victim ay bibigyan ng hustisya, pero akala ko totoo na yun at yung pala naman hindi tumuloy. At saka yung yung kung ang daming ginawang mga below the belt sa kanyang pamilya ay hindi niya kasuhan. Kung hindi niya kakasuhan na pero yung mga Pilipino naman na nakita siya ninanakaw yung as a taxpayer, ninanakaw yung pera nila, meron naman sigurong right ang mga kababayan dati na mag-complain, okay? At kasuhan si Sara dahil kung yung kung yung iba ay nakukulong, ay bakit naman hindi siya makulong, di ba?